At kaugnay ng sitwasyon sa Albay, kausap po natin ang ating News 5 cameraman na si Mac Ortiz. Okay, Mac, kwentuhan ulit tayo. Mukhang busy-busy ang likod mo ngayon. Kamusta ngayon ang mga residente dyan sa Albay matapos manalasa yung bagyo? Bok, Gretchen, mas okay na yung panahon ngayon. Meron tayong nakita ng umaga na medyo marami na nag-jogging. Tapos nung pumunta tayo dun sa may seaside, dun sa may Legacy Boulevard, meron din tayo nakitang mga konting mangingisda na mga palaot. Tapos nag-ikot-ikot tayo dito sa town, meron ng mga establishments saka mga restaurants na nagsisibukas na bukas na. Ang problema nga lang, Bok, Gretchen, ay 6% pa lang ng buong probinsya ng Albay ang may kuryente. Ay, ang laki ng epekto niyan sa mga taga-Albay kasi siyempre walang kuryente, walang refrigerator, walang freezer, mabubulok yung mga karne, yung mga pinamili, actually mga isda. So, may balita ba kung kailan mare-resolve yan? Any word o wala pa? Nung umiikot kami, Bok, nakita natin yung mga kapatid natin sa Albay Electric Cooperative na patuloy naman na inaayos yung mga natumbang poste at yung mga nagbagsakan na tawad ng kuryente, pero wala pang binibigay sila na ayon sa aming nakausap, wala pang binibigay na talagang exact date kung kailan talaga magkakaroon ng full power dito sa buong Albay. Oo. Mac, anong oras naging maaliwalas at maganda yung panahon dyan sa Albay? At yun nga, yung napuntahan mo sa Ginobatan, na nakita natin may clearing operation ngayon ng lahar. Pag dumating ba yung ulan ulit, yun ba ay magiging problema na naman? Kumbaga parang nasanay na ba yung mga residente sa lahar flows? Actually, Gretch, pagdating natin doon, eksaktong may dumarating na mga evacuees na nag-decamp galing doon sa evacuation center. Tapos may nakausap tayo na parang kaya daw sila nag-evacuate dahil talaga natakot sila dahil konting background lang, Gretch, kasi yung Ginobatan kasi maraming rivers dyan, yung parang slopes na galing sa Mayon. Kaya pag may deposit yung Mayon, kahit matagal na, pag meron malakas ng ulan, talagang babagsak siya. Yun yung nangyari doon, Gretch, doon sa may Barangay Masarawag. Pero kanina naman, pabalik-balik naman yung naghahakot. Actually, dumating kami siguro mga 10:30, hindi pa siya nadadaanan. Tapos nung umalis kami ng siguro around mga 11, one way na siya. Meron nang dumadaan na ng mga sakyan, yung motor, tsaka yung ibang mga four wheels. Gretch? Masakit ba sa mata yun? Yung lahar? Kasi di ba, ito may sulfur ito eh. Actually, kanina, habang naka-standby mag-live ang kapatid nating si Arles doon, di ba, uminit, tapos masyado siyang maalikabok, masakit sa mata. Yung alikabok niya, yun mismo doon sa mga natuyong Mac, ako, last question ko na lang. Kasi huli ako nandiyan sa Ginobatan, mga 2007, yung major mudslide dyan, matapos yung Typhoon Reming, kung saan ang daming namatay. In fact, sa Ginobatan, naubusan sila ng kabaong dyan. College pa ako doon, Sir Bok. Ano, Bok? Siyempre, kailangan mo College pa ako doon, Bok. Okay. Bigla ako nawingwang doon. Sige. But what I'm saying is I'm pleasantly surprised na mukhang walang casualty ngayon. That's really a good sign. That's really a good thing. Meron ka bang idea kung anong ginawa nila this time na walang nasaktan o walang namatay sa Ginobatan? Ayon sa APSI mo kasi, Bok and Gretch, yung key daw, para magkaroon ng zero casualty, parang proper coordination dun sa mga LGU sa pagpapatupad ng preemptive tsaka forced evacuation. Kaya, kumbaga, mature na rin yung mga tao, sanay na sa disaster, kaya kumbaga,
natin nila yung zero casualty. Okay. Bok. Okay to si Mac, ano? Oo. Very honest siya eh. Pati edad mo, nabanggit. Ay, San Oro. Katotohanan, tunay na Maraming balita. salamat ulit. Mac Ortiz, ang ating News 5 cameraman mula sa Albay. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.